Good morning mga ka-Gigi! Hello mga ka-Gigi! Kamusta kayong lahat? Sana okay kayong lahat. Alam nyo ba na nag-snow na ulit dito sa Finland? Papakita ko sa inyo. Kahapon, kagabi actually. First day nag-snow. Yan. Na ang... Kung makikita nyo, ayan na. Puti na naman lahat. Pero hindi pa masyado malakas yung snow. Pero nag-snow na. So, ayan, winter is back. May nagbabalik. Winter na naman, mga ka-Gigi. Kaya ganito ang ating suot. Naka-bonnet ako. Yan, mga ka-Gigi. Winter jacket. Tapos, naka-boots na rin ako. Malamig, mga ka-Gigi. Sobrang lamig na naman ngayon. Ayan, nagbabalik na sa pagbablog. Kung napanood niyo yung vlog kahapon, ibig sabihin yun, medyo late upload yun, mga ka-Gigi, kasi yung vlog na yon is bago kami magkasakit, bago kami magka-flu, kasi kakagaling lang namin sa sakit. So maraming salamat sa lahat ng mga nag-comment kung ano yung mga dapat namin gawin. Ang daming comments, mga ka-Gigi, nakakataba ng puso. Sobrang lahat yun nababasa namin. Thank you sa inyong lahat sa pagmamahal nyo sa amin. We love you all, mga ka-Gigi. Yan, hindi man kami nakaka-reply kasi ang sama talaga ng pakiramdam namin. Isang buong linggo, actually hindi lang isang buong linggo, more than 1 week kami nagkasakit. Grabe, tas si Keng nagka-COVID pa siya, diba? Nag-positive siya sa COVID, pero thankfully ngayon, okay na yung pakiramdam niya. Yan, so nagbabalik tayo sa pagbablog. Na-miss ko kayong lahat, na-miss namin kayong lahat, mga ka-Gigi. So ngayon, mga ka-Gigi, samahan niyo ako kasi papasok tayo ngayon sa trabaho. Back to work na tayo, mga ka-Gigi. Papasok ako ngayon sa Roslud. Yan, so comment in the comment section kung present kayo ngayon for today's video, mga ka-Gigi. Sasara ko lang yung mga jacket ko, mga ka-Gigi, kasi ang lamig. Sobrang lamig na talaga dito. Tapos nakalimutan ko yung scarf ko. Tapos wala rin akong gloves kasi hindi ko naman akalain mag-winter na agad dito. Kakatapos lang ng autumn. Hindi namin akalain na magsasnow na agad, mga ka-Gigi. Itong jacket ko, meron siyang belt para hindi siya mukhang lousy tignan. Lousy yun. Yan. Meron siya, mga ka-Gigi. Itong ating OOTD. Winter OOTD. Sa first day ng snow dito sa Finland. Yung train natin nandyan na. Pumasok muna ako dito sa loob, mga ka-Gigi, kasi ang lamig sa labas. So dito pwede ka pumasok. Ito yung paakyat sa Dixie, yung mall kung saan yung tayo nag-grocery, yung mga shops, restaurants yan. Dito yung train natin papuntang Helsinki. Tapos pagka papasok ako sa airport, doon ako sa kabilang platform sumasakay. So minsan nauupo lang ako dito, pero since malapit na yung train natin, hindi na tayo makakaupo kasi lalabas na tayo soon. Yan, mga ka-Gigi, pwede ka dito magstay kasi ano na yung kamay ko, naninigas na siya sa sobrang lamig. Wala akong gloves. Ginagawa ko, mga ka-Gigi, pinapasok ko lang siya dito sa bulsa ko. Ayun na yung train. So, labas na tayo. Ito yung ticket natin, mga ka-Gigi. Kasi pag may nag-check na officer, kailangan meron kang travel card or travel ticket. Valid na travel ticket. Yan, snow na, white na lahat.
So mga ka-Gigi, ayan nakikita nyo nagsusnow. Naabutan tayo ng snow. Pero nandito na ako sa Roslund. Yan. So hanapin ko lang yung susi sa bag kasi hindi ko mahanap. Nasa pinakaloob-looban. Ayan oh. Nagsusnow. Na naman. Uy. Wrong move. Ang dulas. So yan mga ka-Gigi, nakarating na tayo dito sa Roslund. Yan, so nandito na tayo. Ang lamig. Tas alam nyo ba, muntik na akong madulas dun sa may Pasila pagkababa ko. Ang ganda pa nung lakad ko eh. Tas kung ano, muntik na talaga akong madulas. Tas nagulat ako. Tas yun, simula nun pag ganun-ganun na ng lakad ko. Grabe mga ka-Gigi, alam nyo ba dito kapag winter, ang daming nadidisgrasya dahil madulas yung daan. Tulad kanina, muntik na naman ako madulas kasi dun sa paakyat, yung ramp. Grabe mga ka-Gigi. Kaya sobrang dapat doble ingat pag winter dahil ang dulas na talaga. Parang nangyari kay Keng tsaka kay Ziki nung last time na aksidente silang dalawa, na disgrasya sila kasi na ano nga, dahil nadulas sila, karga ni Keng si Ziki, tapos nadulas sila, kaya grabe, kailangan doble-doble ingat. Yan. Yun yung mahirap kapag may winter sa bansa na kung saan ka nakatira. Sobrang aga ko pa, kaya okay lang na magkwentuhan muna tayo sandali. So, ayun, medyo okay na yung pakiramdam ko. Pumasok na ako dun sa hotel, tapos ngayon weekend, dito naman ako sa Roslund kasi ganon, yung work ko, weekdays sa hotel, tapos pag weekends, kung merong shift dito sa Roslund, kinukuha ko mga ka-Gigi. So, yun. Tapos, medyo okay na yung pakiramdam ko. Umiinom pa rin ako ng gamot kasi bigla-bigla na lang para kung feeling ko lalagnatin ako. Ganon yung feeling ko. Kaya, parati ako may baong gamot. Pero si Keng, tsaka si Ziki nawala ng boses mga ka-Gigi. As in, pao siya, halata mo, dahil sa ubo, sa plema, sa sipon. Naghalo-halo na. Pero thank God, walang lagnat si Ziki. Tapos si Keng naman, kinabahan ako kasi sobra talagang hindi bumubuti yung pakiramdam niya mga ka-Gigi. As in, everyday, pagigising kami, sasabihin niya sa akin kung gaano kasama yung pakiramdam niya. Kaya sobrang nag-aalala ako sa kanya. Sabi ko, magpa-check up na kami sa doktor. Pero ngayon, thank God, okay naman na mga ka-Gigi. Medyo bumubuti na yung pakiramdam niya. So, hindi ko alam kung makakapasok na siya sa Monday. So, itong vlog na to is talagang latest vlog kasi hindi nga kami nakapag-vlog ng ilang weeks or ng ilang days kasi nagkasakit kami. Tapos wala rin akong time mag-edit, ganon. Kaya ako napanood niyo yung kahapon na vlog. Inuna ko munang i-upload yung nagkasakit kami para alam nyo na kaya hindi kami makapag-upload, ganyan, para may updated rin kayo mga ka-Gigi. Pero yung kahapon na vlog is late upload yon dahil ngayon ko lang yung na-edit dahil nga nagkasakit ako. Yan mga ka-Gigi. So, maraming salamat sa prayers nyong lahat, na sa mga comments nyo na magsuob kami. Yan, ang daming nagko-comment na magsuob kami, yung parang magkukulob na ganon. Pero hindi namin nagawa mga ka-Gigi kasi hindi ko alam kung paano yung tamang way. Pero yun, nakadagdag yung paghilot sa amin ni Sayan, nung kaibigan namin. Hinilot niya kami, tapos medyo gumaan yung pakiramdam namin, ganyan. Pero syempre hindi pa rin mawawala na sasama pa rin yung pakiramdam namin. Kasi, tingin ko rin mga ka-Gigi, tingin ko rin nagka-COVID ako. Hindi ko lang masyado na swab yung sarili ko. Kasi ako mismo nag-swab eh. Kasi bumili kami nung COVID test. Tapos, ako mismo nag-swab sa sarili ko. So, syempre, parang hindi ko masyado siguro na swab. Kaya negative siya. Pero kay Keng, ako nag-swab. So, naging positive siya. Pero lahat ng symptoms na sa akin. Kaya hindi ko ina-expect na si Keng yung may COVID. Kasi ako yung lahat may symptoms. Wala akong panglasa. Wala akong pang-amoy. Hanggang ngayon, mga ka-Gigi, hanggang ngayon, wala.
hindi ko naamoy si Ziki, kaya sobrang gusto ko nang makaamoy kasi mahilig ko talaga, ang hilig ko na inaamoy ko siya, ganun. Kasi sobrang bango niya, ganun. Yung parang amoy baby pa rin, ganun. So yun, hindi wala akong pang-amoy, wala pa rin akong pang-lasa ngayon, hindi ko alam kung bakit. Pero may sipon pa rin ako, ubo, wala naman na. Hindi na ako inuubo, hindi na rin masakit lalamunan ko, wala akong fever. Yun lang talaga, wala akong panglasa tsaka pang-amoy. Yun yung problema sa akin. Si Keng din ganon mga ka-Gigi, kaya sana bumalik na soon yung normal namin na panglasa tsaka pang-amoy. Ayan. So, ngayon, dito ako mag-work sa Roslyn. Today is All Saints Day mga ka-Gigi yan. Pag-pray natin lahat ng mga mahal natin sa buhay na namayapa na. Yan. So, dito sa Finland, ang All Saints Day nila, November 2. Ano siya mga ka-Gigi? Holiday. Today is holiday. Kaya, major holiday sa Finland. Kaya, today is double pay mga ka-Gigi yan. Buti meron akong shift ngayon. At least, double pay tayo, kaya ganado tayo mag-work ngayon. Syempre, kahit di double pay, ganado pa rin mag-work. Pero syempre, bonus na lang yun kung double pay. Yan. Tapos ngayon lang ako ulit nakabalik dito sa Roslyn for matagal-tagal rin mga ka-Gigi na hindi ako nakapunta dito kasi nga nagkasakit kami. Tapos ito, meron na silang mga bagong ganyan-ganyan. Nilagyan na nila ng mga sulat-sulat. Yung mga kung magkano yung sisa fillet, yung mga ulko fillet, yung mga steaks, mga ka-Gigi, nilagyan na nila ng mga ganyan, oh. Black Angus, roast burger, seti, mo filet, marmory, kusu, mu, yalta, muita, vai, toe, toya. So, ibig sabihin nun, kung meron silang questions, kung meron silang gusto itanong, magtatanong lang sa, sa pinaka-cashier. Or sa pinaka-waitress or sa pinaka yung tao dyan, kung sino man yung nasa kasa, pwede sila magtanong. Yan. Hala! Si Kuya Mark, mga ka-Gigi, nandito. Naku, patay. Kami. Ako pang umaga! Oo! Ako pang umaga. Naku, pang umaga ako ngayon. Uwi na lang ako, no? Ano oras pasok mo? Ano oras pasok mo? Hindi mo chine-check yung schedule. Hapon. Ang ginagawa kaya yun. Ano oras pasok mo doon? Kaya Nero? Oo. 6 pa. 6? Oo. Hanggang alas 11. Di, paano kaya yun? Tapos sabi ko, Ate Esther, siya ngayon panggabi. Kanya, siya lang panggabihin mo dito. Oh, sige. Tapos kaya Nero na lang ako mamaya. Oh, sige. Kasi pang umaga ako ngayon eh. Ano naman ako sa Nero, sa panunglakan ko eh. Sabi ko, tayo mo tapos na dito. Mga ka-Gigi na. Ha? Wala magaling na ako. Pumapasok na ako sa hotel, di ba? Ano ka ba? Wala ka ng ano? Hindi, wala akong panglasa tsaka pang-amoy. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon. Hindi lang pagkain. Ha? Nagkamali si Kuya. Pero, Mga ka-Gigi, si Kuya Mark nagkamali. Kala niya pang umaga siya. Pang umaga naman ako, no? Pinapasok mo ba si Ate Esther? tawagan mo si Ate Esther, ha? Kasi sabi ko sa kanya, kapag kala ko nga yung ano sa kanya, susuligin mga tupperware na dati pag nasa atin, hindi na kami pagkain. Iwanan ko na dyan, ha? Ah, sige. Mga GG, shit happens. Okay. Pero okay lang, okay lang. Ano yan? It's okay. Uwi na ako. Uwi ka na. Tutulog na lang. Hindi, baka maglaba ako. Ano oras pasok mo kay Niro? 6 pa naman yun. 6 pa. 6 hanggang... Kukunin ko na rin yung plugs ko dyan. Kasi wala ako sa patos. 6 hanggang ano? So mga ka-Gigi, ayun na nga nakita nyo, nagkasabay kami ni Kuya Mark ng ng pasok. Pero ang nasa schedule kasi is ako yung pang umaga ngayon, 9 ng umaga hanggang 4 ng hapon.
Tapos, akala niya kasi hindi ako papasok. Wala naman ako sinabing hindi ako papasok. Kasi nga, akala niya hindi ako papasok dahil dahil may sakit kami. Pero, ayun, kaya pumasok siya ng 9. So, nagkasabay kami mga ka-Gigi. Pero, ayun, umuwi na si Kuya Mark. Umalis na siya. So, mamaya meron siyang extra sa ibang work. Yan. Tapos, si Ate Esther papasok ng hapon. Kasi si Kuya Mark, nakakuha siya ng extra sa ibang restaurant. Doon sa isa kong brother-in-law, sa kapatid nila, si Nero, yung bunso nilang kapatid. Doon siya mag-work. Tapos, ayun, mga ka-Gigi, nakakatawa kasi nagkagulatan kami. Sabi ko, anong ginagawa mo dito? Parehas wala kami papasok ng umaga. Yun, nag-breakfast kami. Naggawa ako ng breakfast namin, bacon and egg sandwich. Tapos, nagtimpla ko ng iced coffee namin. Yan, mga ka-Gigi. So, ayun, kakatawag ko lang din kay Ate Esther. Sabi ko, siya yung papasok ng panghapon. Tapos, sabi ko, double pay ngayon, kaya go, go, go. Yan, alam niyo naman, pag double pay, talagang ganadong-ganado tayo pumasok. Tapos, tumawag rin ako kay Keng. Gising na sila ni Ziki. Mga ka-Gigi, iniintay ko kung sino kasama ko sa kasa or sa cashier, kung sino yung tatao dito sa sali, sa dining. Yan, so hindi ko alam kung sino. Pero, hintayin natin kasi mamaya 10 o'clock pasok ng sali, mga ka-Gigi, or ng dining. So, ngayon, nag-check lang ako dito kung ano yung mga kailangan bilhin, kung ano yung mga kulang. Pero sabi ni Kuya Mark, meron daw darating na delivery ng gulay, pero wala pa naman anong oras na. So, time check natin, magti 10 o'clock ng umaga. Nakakatawa kasi, dinala pa ni Kuya Mark, kala niya si Ate Esther yung mga kasama niya mamaya. Sabi ni Kuya Mark, dinala pa niya daw yung mga Tupperware ni Ate Esther. Kasi si mga ka-Gigi, si Ate Esther, mahilig siya magbigay ng mga ulam, ng mga pagkain, kahit anong mga pagkain, sisig, sinigang, menudo. Sobrang grabe si Ate Esther. Tingnan nyo kung gaano kadami yung Tupperware na. Din babalik ni Kuya Mark kay Ate Esther. So, gusto ko rin pala magpasalamat sa mga tao na hindi nakalimot sa amin nung meron kaming sakit. Yan, unang-una si Ate Inday. Dinala niya kami ng mga pagkain kasi alam niya hindi ako makapagluto. Walang makagalaw sa amin dahil sobrang may sakit kami. Thank you so much, Ate Inday, sa pagmamahal sa amin. At sunod si Ate Esther, nag-deliver lang talaga siya ng food. Alam niyo ba, galing pa siya ng bahay. Galing siyang work, umuwi siya, nagluto siya para lang sa amin. Tapos dinala niya talaga sa bahay namin. Tapos, nakakatawa kasi dun sumakay siya ng train, nangangamoy daw yung labanos sa train kasi ang niluto niya sinigang na may labanos. So, pero grabe, bumiyahe pa si Ate Esther, taga Espo pa siya. So, malayo sa amin yung Espo, which is taga Banta kami. So, bumiyahe pa siya ng malayo para lang ihatid sa amin. Nagkatapon-tapon na yung sabaw ng sinigang. Pero grabe, as in talagang yung effort, sobrang na-appreciate ko talaga si Ate Esther. Thank you so much, Ate Esther. Yan, so dinala niya kami ng sinigang, menudo, atsara, hard-boiled egg. Tapos namomroblema pa siya kung meron daw kaming sinaing, meron daw kaming kanin, nakalimutan niya daw. Si Ate Inday ganun din, kung meron daw. Ang tanong agad, meron ba kayong kanin? Kasi hindi daw siya nakapagdala ng kanin, yun. So, pangatlo si Kuya Mark, dinala niya rin kami ng sinigang. So, puro sinigang, mga ka-Gigi. Sabi ni Keng, after daw nun, hindi na kami magsisinigang for siguro mga ilang months kasi talagang puro sinigang ang kinakain namin. Pero hindi kami nagre-reklamo. Sobrang thankful kami sa taong mga nagmamahal sa amin at lalong-lalo na sa inyong lahat, mga ka-Gigi, sa lahat ng comments nyo. Sobrang daming comments, as in talaga, mga ka-Gigi. Thank you, maraming salamat sa pagmamahal nyo sa amin. Hindi ko alam kung paano ko magpapasalamat sa inyo, pero wala akong ibang sasabihin kundi maraming salamat sa pagmamahal nyo sa amin.
ayan na nga mga ka-Gigi. Tapos na work ko. Joke lang. So, ngayon, pupunta ako sa IMO. Kasi, alam nyo naman dito sa Roslund, kapag may mga kailangan bilhin, pumupunta lang sila sa IMO, mga ka-Gigi, para bumili ng mga kailangan. Kasi sobrang lapit lang. Tingnan nyo naman, oh. Naka-kitchen shoes ako. Ang lamig. Tapos, nag-jacket lang ako. Sinuot ko yung jacket ko. Tapos, nag-bonnet ako kasi sobrang lamig, mga ka-Gigi. Ang lamig talaga. Pero buti maganda yung sikat ng araw. Yan. So, ito na ay agad yung IMO. Di na ako nagpalit ng sapatos, mga ka-Gigi, kasi para mabilis, kailangan ko na magmadali kasi alam nyo naman, magbubukas na ang restaurant. So, walang tayo nito. Yan. Welcome to Hala. Ang dami na. Ang daming chocolates. Siyempre, sesegue muna tayo dito. Para pag mga pasalubong natin sa Pilipinas. Oh. Wow. Ang daming Ferrero. $6.95. Ito mga ka-Gigi, alam nyo, sobrang sarap nito. As in, masarap siya. Gawa rin siya ng Ferrero. Pero ano siya, coconut. Favorite ko to mga ka-Gigi. Masarap to. So, 60 cents. Ito, malaking fat zero. Wow. Kaya lang, sobrang mahal. 57 euros. So, mga ka-Gigi, andito yung listahan ko na mga kailangan natin bilhin. Tapos, dala ko na rin yung IMO card. Ito, mga ka-Gigi, papakita mo lang to, tapos pipirma ka lang. Tapos, papadala nila yung bill sa mismong Roslund. Tapos, Roslund yung magbabayad ng mga, pero syempre ang bibilin mo lang yung mga kailangan sa yung mga kailangan sa restaurant, baka naman ibabilhin mo, di ba? Hindi, mga ka-Gigi. Ito yung listahan natin, ang pangat ng sulat ko. So yan, mga ka-Gigi, tapos tingnan nyo, oh, puro Christmas na dito, oh. May mga paper bags na silang Christmas. Wow, Merry Christmas na, mga ka-Gigi. Konti na lang, Pasko na. Pero ito, ang daming mga chocolates dito. Yan, mga ka-Gigi. Tapos ito yung famous na drink kapag magka-Christmas na dito sa Finland. Glöggi. Or ano siya, mga ka-Gigi. Para siyang wine na matamis, pero wala siyang alcohol. Yan. Tapos iniinom to mainit. Pwede mong ipainit, mga ka-Gigi. Tapos merong almonds. Tapos ganun nila iniinom yan. Papakita ko sa inyo, mga ka-Gigi. Ganyan. Glöggi. Ang ganda nito, oh. Merry Christmas. Saan ako nagpunta? Hindi pala tayo dito para... So, dito mga ka-Gigi, sa IMO, ano siya, para siyang pangmaramihan siya, kumbaga, yung bilihan dito, pang mga may restaurant talaga. So, kailangan natin ito. Kasi, ubos na yun nandun. Ewan ko lang kung meron pa dun. Pero, kailangan natin yan. Kaya yung mga restaurant owners, yung mga
pupunta dito mga ka-Gigi kasi dito sila bumibili ng mga supplies, ganon. Iba-iba mga ka-Gigi. Kompleto dito. Ayan, may mga basurahan sila. Tapos, kailangan kong bumili ng... Hindi, dito na lang. So, kailangan natin ng gatas. Dito yung mga dairy, mga ka-Gigi. Mga gatas, cheese. Pero hindi ko makita yung Cafe Maito. So, nakita ko na mga ka-Gigi, nagtanong ako. So, yung hinahanap nating Cafe Maito or coffee milk is nandito. Ito siya mga ka-Gigi. Yan. So, kailangan ko bumili ng isang pack. Yan. U-turn. Tinapay para sa club sandwich. Ano pa ba? Tomato chili salad. Babe, ano yung sa chili? Paano ginagawa yung chili? Chili paste. Wala daw eh. Anong chili? Habanero. Ha? Saan dito?
paprika. Chili paprika po 9N. Tapos, ilang kilo nung ano? Habanero. 600? Mga ganito? Chileno. So mga ka-Gigi, ayan, kakatapos ko lang mag-IMO. Ito na yung mga napamili natin. Yan, di naman ganun karami. Pero syempre, dadali natin tong cart. Dadali natin yung cart kasi hindi ko yun kaya buhatin lahat. Tapos ito yung resibo. Tinatago ko to para alam nila kung ano yung mga binili natin. So mga ka-Gigi, yun, nabalik ko na yung cart kasi yung mga workers dito sa IMO, yung mga sa Roslyn din sila nagla-lunch mga ka-Gigi, dun sila kumakain kaya nagagalit sila kapag hindi namin binabalik yung cart, kaya ayun, binalik ko na yung cart pa. So mga ka-Gigi, ang haba ng ticket ko, tignan nyo oh. Busy kami. Grabe. Bago itong ticket na to, sobrang busy na. May pumasok na grupo. Ang laking grupo. Tapos, usually kasi pag ganun, kailangan nila magpa-reserve. Pero nag-walk-in lang sila, kaya hindi ko alam. Na-solo lang ako. There was a bird in Bobby. I had to shoo it out. Yeah. Really? Oh no. One, two, three, four. I love the new fries. They're so much better than the old ones. Because there are crispy. Yeah. The old ones.
ka-Gigi. Yan, update. Kakatapos lang ng shift ko. Tapos si Ate Esther na yung papalit sa akin. Yan, so, tapos na yung work ko. Nag-busy kami kanina. Sobrang dire-diretso kaya hindi ko masyado nagawa yung mga kailangan kong gawin. Hindi ko rin alam kung bakit. Siguro kasi holiday ngayon. Hindi ko rin alam. Pero weekend. So, busy. Pero usually tahimik na. Pero kanina sobrang busy. As in, dire-diretso yung mga pasok ng tao. Ayun. So, buti dumating si Ate Esther na maaga. Ayan siya sa likod. Nagagawa siyang order. Tapos ako, dapat meron pa akong pupuntahan. Tignan natin kung makakapasyal pa daw. Kasi bibili sana ako ng mga kailangan bilhin pauwi ng Pilipinas. Pero, hindi ko alam kung magagawa ko pa kasi meron akong food dito sa bag ko kasi nagpa-take out si Boss Amo, si King ng food kasi nagugutom siya kaya baka lumamig pagka hindi pa ako umuwi agad. Kaya tignan natin mga ka-Gigi kung anong mangyayari. Uwi na tayo mga ka-Gigi. Pero yung ice coffee ko, meron pa pala akong ice coffee. Diretso ka na uwi na. Bye, hey pa. Bye. Uy, lamig na. Ang lamig. Nagulat ako sa hangin. Tingnan nyo mga ka-Gigi, meron na silang ganyan open. Meron na silang pa ganyan na ilaw.